Pwede ba nating itago ang katotohanan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Maria Victoria, Ramel, Giovanni, Cristel, at sa lahat po ng mga bago nating members dito sa ating channel. Now, yung pag-usapan po natin ngayon, yung inner sense of God. Pag sinabing inner, ibig sabihin sa kaibuturan ng ating pagkatao, meron tayong sense, meron tayong awareness na merong Diyos. So ano ba yung inner sense of God? An instinctive awareness of God's existence that every human being has. This inner sense is not learned through external teaching, but is embedded in our very nature as image bearers of God. Natandaan po natin, lahat po ng mga tao, ikaw at ako, nilikha po tayo ayon sa imahe ng Diyos. At dahil po tayo ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos, lahat po tayo sa kaibuturan ng ating pagkatao, alam natin na merong Diyos. Aware po tayo. Meron tayong inner sense of God. Though people may suppress or deny it, kahit pigilan mo yung katotohanan na yan, kahit itago mo yung katotohanan na merong Diyos, this awareness remains. Mananatili yung katotohanan na yun na merong Diyos. Scripture affirms that no one is without excuse because God has made Himself known within and around us. Sabi po ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans chapter 1 verse 18 hanggang 21. Dito po makikita natin na yung mga tao sinosuppress. Una, meron tayong inner sense of God. Alam natin na merong Diyos. Pero isusuppress natin yan. Babaluktutin natin yung katotohanan na yan. Maraming tao ganun ang ginagawa. Kaya isipin niyo po, no, napakadaming tao nagpapatuloy sa paggawa ng masama even though they know that there is God. Paano ka nagpapatuloy sa paggawa ng masama kung alam mo na mayroon Diyos? Ang ginagawa nila, sinosuppress nila, pinipigilan nila yung katotohanan na mayroong Diyos at yung Diyos na yun huhusgahan sila someday. Kaya yung minsan, yung iba, iniisip na lang walang Diyos. Walang pakialam sa Diyos, no? So, sabi ni Apostol Pablo, for the wrath of God is revealed from heaven. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. They're suppressing the truth. Pinipigil nila yung katotohanan. Pero sabi rito, yung puot ng Diyos talagang inihahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan ng tao. Verse 19, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Ibig sabihin, inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng buong nilikha. Pero yung mga tao, nagpapatuloy pa rin sa kasamaan kahit na hinahayag na ng Diyos na yung kanyang sarili na merong Diyos, merong judgment day, merong kang pananagutan sa Diyos. Pero yung mga tao, pinipilit isuppress, pigilan ng katotohanan, itago ang katotohanan ng Diyos para magpatuloy lang sa kasalanan. Kaya ang sabi po rito, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sa papanong paraan? Verse 20. Sabi po rito, mula pa ng likhain ang sanlibutan. Ibig sabihin yung paglikha pa lang, kapahayagan na ng Diyos yan. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, isipin niyo pong mabuti, no? Kasi sabi ng iba, hindi ko naman nakasalubong yung Diyos, hindi ko naman kami nagkasalubong, hindi naman niya inintroduce at pinakilala yung kanyang sarili sa akin. Kaya pag nagkita kami someday, kung meron man judgment day at harap ako sa Diyos, sasabihin ko sa kanya, hindi ka naman nagpakita sa akin eh. At inintroduce yung sarili mo sa akin eh. Pero ang sabi po rito, bagamat hindi nakikita ang Diyos, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ibig sabihin, sapat na yung buong creation, yung universe, para sabihin mong merong lumikha. At sabi po rito, upang wala silang maidadahilan. Wala nang excuse para sabihin na kaya ka nagpatuloy sa kasalanan, kasi hindi mo nakasalubong si Lord. Hindi niya inintroduce yung kanyang sarili. Sabi rito, pinakilala na ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng likha. Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran. I'm sure marami tayong namit na ng mga tao masyadong mapangatwiran. Pag pinag-usapan yung Diyos, ay nako, Diyos na naman, Kristo na naman, no?
Wag mo kamong guluhin. Gusto ko lang ituloy yung mga bisyo ko, no? So sabi rito, hindi nila niluwalhati ang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran. At ang mga puso nila na walang katuturan ay nagdilim. So, imbis na nagliliwanag yung ating mga puso sa pagkakaunawa sino yung Diyos, dahil pinipigilan natin yung katotohanan, pati yung puso natin nagdilim. Sabi rito, their foolish hearts were darkened. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. The truth of God is present in every human heart. Yung katotohanan ng Diyos ay nasa puso ng bawat tao. Bakit? We're created in the image of God. Kaya ang katotohanan ng Diyos nasa puso natin. At hindi lang yon, yung moralidad ng Diyos, ibig sabihin yung tama at mali, isinulat na ng Diyos sa ating konsensya. Kaya po rito sa Romans chapter 2, yung kasunod na chapter, pinapaliwanag dito, nakita niyo po yung conscience dito? Yung requirements ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, nakasulat na sa ating mga puso, sa ating mga konsensya. Sabi dito, ipinakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi o ng konsensya. Kaya po walang excuse lahat ng mga tao eh. Lahat ng mga tao sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos na alam ng tao na merong Diyos. Nakasulat yon sa kanilang mga puso. Kitang-kita yon sa buong nilikha. So the truth of God is present in every human heart. Ang problema po, point number 2, the human heart suppresses this truth. Pinipigilan ng tao ang katotohanan patungkol sa Diyos. Bakit maraming tao nire-reject yung Diyos? Kasi gusto nila ng kasalanan. Bakit maraming tao ayaw sa mga panuntunan ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos? Kasi pinipili nila yung kanilang masasamang gawa. The human heart suppresses this truth. Alam niyo po yung salitang suppress, para po yung isipin niyo meron kayong malaking lobo or bola, tapos pumunta ka sa swimming pool, pilit mong isuppress yon, pigilan yon, ilubog mo sa tubig yon. Kahit anong gawin mo, mangangalay ka na lang, lulutang at lulutang ang katotohanan ng Diyos. Kaya po rito sa verse 16, sabi rito, this will take place on the day when God judges people's secrets. Ibig sabihin, darating yung panahon, merong paghatol, paghuhukom. Lahat ng mga tao haharap sa Diyos. At lahat ng kanilang mga sekreto, yung pag-suppress, pagpigil nila sa katotohanan, lahat yun lulutang. Lahat ng mga, minsan ang bait-bait natin sa harapan ng tao, pero yung motibo natin mali. Pati yun lulutang. Sekreto natin yun eh. Sabi dito, God judges people's secrets. Lahat ng sekreto natin lulutang sa Judgment Day. Yung pagnanasa natin sa ibang tao, sa pagmamayari ng ibang tao, sa sexing babae, sa machong lalaki, lahat ng mga pagnanasa ng puso na sinesekreto natin, lulutang yan. At sabi rito, mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan ng Diyos. So the human heart suppresses this truth. Point number 3, the Spirit convicts the heart to repentance. Salamat kasi merong banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay sinugo ng Diyos upang ang matigas nating puso ay lumambot at maging masunurin sa Diyos. Yan po ay part ng New Covenant. Nakasulat po yan sa Jeremiah 31 at Ezekiel 36:26. Sabi po rito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Kaya mga kapatid, ang response lang talaga natin sa inner sense of God. Lahat tayo merong pagkakaunawa ng Diyos patungkol sa Diyos. Pero maraming tao sinosuppress. Pero maraming tao rin ay nagsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Imbis na isuppress mo yung katotohanan, isuko mo na lang yung buhay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, I'm sorry. Hindi ko na isosuppress yung katotohanan. Sa halip, susundin ko ang inyong mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. So, the Spirit convicts the heart to repentance. Pag sinabi pong repentance, nagsisisi. At I hope dumating na tayo sa punto na pinagsisihan na natin lahat ng ating mga maling ginagawa at tayo ay nasa tama ng landas.
Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 R po. Number 1, recognize that God is not hiding from us. Minsan kasi iniisip natin, kagaya ng maraming tao, no? Sasabihin sa akin, Russell, nagpakita na ba sa iyo yung Diyos? Gano'n ka nakasiguradong may Diyos? Now, balikan po natin yung sulat ni Apostol Pablo. Sabi rito, bagaman yung Diyos natin hindi nakikita, ay inihayag na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Sabi po rito, mula pa nang likhain ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Walang tao ang haharap sa Diyos someday na sasabihin niya, Lord, bakit hindi mo pinakilala yung sarili mo sa akin? Di sana nagsisi ako nung nandun pa ako sa lupa. Walang maidadahilan, sabi rito, upang wala silang maidadahilan. Bakit? Kasi inihayag na ng Diyos ang kanyang sarili sa buong nilikha. Inihayag na ng Diyos yung kanyang sarili sa ating konsensya, sa ating mga puso. Inihayag na ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Inihayag na ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Walang tao ang makapagdahilan sa Diyos na, Lord, bakit di mo inintroduce yung sarili mo sa akin? So, recognize that God is not hiding from us. Hindi nagtatago ang Diyos. Ang ginagawa natin, itinatago natin yung Diyos para magpatuloy tayo sa ating mga kasalanan. Again, hindi nagtatago ang Diyos. Ang ginagawa, yung Diyos, lantad na lantad. Tayo, pinipilit nating isuppress ang katotohanan na ito. Point number 2, renew your commitment to love and serve God. Magkaroon tayo ng renewal, yung recommitment, yung i-commit mo ulit yung, Lord, I wanna love you and serve you. Importante po yung service, importante din yung love. Yung paglilingkod po kasi, ito po ay, ang motibasyon nito ay pag-ibig sa Diyos. Minsan po kasi, lalo sa mga kabataan, yung mga ibang mga kabataan, mahilig dyan, pupunta sa church community, Christian gathering, naglilingkod sa Panginoon, pumapalakpak, kumakanta, pero hindi naman pala dahil mahal niya si Lord, kundi meron pala siyang ibang mahal doon sa mga young people, no? Lahat ng yun, yung mga sekreto na ganun, lahat yun malalantad. Kaya sabi po rito sa Romans chapter 2, alalahanin po natin to, God judges people's secrets. Pwede kang naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, nagmi-mission sa Panginoon, nagsosong lead, nagigitara, ang dami mga ministries na ginagawa. Pero, kung walang pag-ibig sa Diyos, lahat ng yun baliwala. Kung iba yung motibo natin, may mga maling sa puso natin, lahat ng yun, kung anumang sekreto yun, malalantad po iyon. Sabi po rito, God judges people's secrets. Kaya po magkaroon po tayo ng renewal, ng commitment, na Lord, lahat ng gagawin ko sa inyo, it's because I love you. It's because I love you. Point number 3, respond in worship as you behold God's creation. Pag nakakita ka ng puno, Lord, I worship you. Pag nakita mo yung ibon, dito sa bahay namin, dito sa gilid ko, puro salamin to, may mga alateris sa baba. Kasi may alateris dito, ang sarap pag may alateris, ang daming ibon eh. Pag nakikita ko yung mga ibon, Lord, I worship you. I honor you. Lord, salamat. Creation nyo yan. Nagpapatunay. Ebidensya yan na meron ngang Diyos na lumikha. Pag tinignan mo yung baby mo, Lord, I worship you. Pag tinignan mo yung asawa mo, Lord, thank you. Binigyan niyo ako ng ganitong asawa. I worship you. I honor you. Pag binigyan ka ng Diyos ng chance na magbakasyon, pumunta ka sa beach, pumunta ka sa mountain area, pumunta ka sa ibang bansa, nag-white Christmas ka somewhere, Lord, I worship you. Pag nasa bahay ka lang, gabing-gabi, tumingala ka, nakita mo yung buwan, nakita mo yung mga bituin, Lord, amazing. You're the creator of all this. I worship you. Ang buhay po natin mga kapatid ay buhay ng pagsamba. Sambahin po natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Para po sa ating discussion, why is suppressing the truth a dangerous game to play? At tayo po yung manalangin. Lord God, thank you for placing a sense of yourself in every human heart. I am amazed that even without words, you reveal your presence in creation and within my heart. Help me never to ignore or suppress the inner witness
but instead to seek you with all my heart. When doubts arise, remind me of your nearness and your truth that speaks louder than words. Let this built-in awareness lead me to deeper intimacy with you and a boldness to share the truth with others. Use my life to reflect the reality that you are real, loving, and present. In Jesus' name, amen and amen. I hope and pray that tayo po ay napagpala ng devotion natin na ito. At kung meron po kayo natutunan, pwede nyo po ipaalam sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.